Do you understand what I'm saying? Dapat ang buhay ni Kyle, ni Lyle, no, makasunod din, no? Kyle and Lyle, di ba? Oh, yung buhay ni Ian, okay? Tsaka ni Johans, yung buhay ni Leah, tsaka ni Ayesa, ang mindset natin, hindi yung mundo lang. Dapat we have heaven in mind. I am preparing so that when I reach heaven, I will not run in vain, I will not labor in vain, but I will rejoice in the day of Christ. Huwag mong hayaang nasikat ka dito, pinalakpakan ka, nakuha mo gusto mo, pero sa langit for all eternity, olat ka. Talo. Am I right? John 14:1 up to verse number 3 on your King James Bible, anong sabi ng Word of God? Okay? Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I go to prepare a place for you. Verse number 3, all together now. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Do you understand that? So whatever happens here, nawalan ka ng trabaho, sabi ko nga, napasama ka sa binitawan ka, di ba? O, binilangan ka, di ba? Binitin ka, hindi ka tinutuo. The Lord said, babalik ako para sa iyo. Tatanggapin ta sa aking sarili para kung saan ako naroroon, ikaw ay naroroon din. That's the most comforting thing that I have. Tama? Maring hindi ako makakaroon ng magandang bagay sa buhay, pero okay lang yon. I have heaven in my mind. Father, we thank you. Samahan mo po kami, pagpalain at pangunahan. Bigyan mo kami ng kahabagan, turuan mo kami. In Christ we pray. And all God's people say, yes, please be seated. Salamat sa lahat na nag-pray kay Grace Bustanera, sapagkat siya po ay na-operahan na. Dapat tanggalin yung dalawang ovaries, yung uterus lang yata natawala, tapos yung ovaries ito na. And she was able to recover, okay? So, hindi natin mapaliwanag, ba't may magkakasakit, bakit may mawalan ng trabaho, ba't may mag-aaway, ba't may kakapusen, okay? But it's okay. You know why? This is earth. Sa mundo may masasaktan, sa mundo may problema, sa mundo may traffic, sa mundo may away, okay? And I would like to say, heaven, with heavenly mindset, it will change everything about how you live, di ba? Hindi mo sasabihin, kawawa naman ako, iniwan ako, wala nagpalaki sa akin, tinabla ko, hiniya ko ng kamag-anak ko, nalugi kami, nahihiya ako, pinagtawanan kami. No, 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 no. You're heaven bound. Langit ang punta mo. Nakatira tayo sa Pilipinas. Okay? Sabi ko nga sa inyo, when Jeff asked us to go to Japan, I've never been in Japan, they have been in Japan, he was explaining to me what Japan is, saan bababa, itong gagawin, ganyan. I cannot understand Japan unless I experience it. And some experiences sa buhay natin, yung karanasan natin, are simply unexplainable. Ganon din sa langit. Okay? Hindi natin pwedeng ikumpara yung heaven to anything na naranasan natin sa lupa. The planet kung saan tayo nakatira, itong lugar na ito, lalo ng Pilipinas, okay? It's just a very poor carbon copy or a description of the place that God prepared for us in eternity. Kanya nga sabi ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 2 verse number 9. Okay? Sabi rito, hindi nasusulat, hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tainga, hindi pa pumasok sa puso ng tao ang mga bagay na hinanda ng Diyos sa langit sa kanila na nagmamahal sa Kanya. What does it mean? You have not seen the best things in life. Okay? Hindi pa naiimbento, hindi pa nakikita, hindi pa naisip, hindi pa nauunawaan. The Lord said, hey, kung natuwa ka sa blessing mo last year, kung natuwa ka sa nabot mo, wala yan sa hinahanda ko. That's what I would like you to say. Huwag mong nguyan at huwag kang magmukmok, huwag kang magmaktol. Pag meron kang hindi nakuha, o napahiya ka, o hindi mo nakuha yung answer prayer, kasi God is preparing something. Ang kailangan lang, we need to choose to love Him. We need to choose to stay in the Word of God. We need to choose to follow God's Word. That's why I told you, di ba? Pagdating mo sa langit, tatanungin ka ng Diyos, anong ginawa mo sa salita ko? Sinunod mo ba? Yung sinabi ko sa iyong patawarin mo, pinatawad mo ba? Yung sinabi ko sa iyong gawin mo, ginawa mo ba? You see, there is no room for procrastination.
Sabi ko nga kagabi, doon sa patay, sabi ko, nakita niyo yung mga silya na yan? Yan ay galing sa akin. Binili yan ni Pastor Nunoy kasi nakita niyo yung silya ko. Sabi ko, do you want that? I have furniture, okay? I have furniture that came from Italy. Ayun, binili niya. Nakita niyo ako yung kulay puti na yan. Oh, yung grand piano na yan, nung makita niya na bumili ko ng grand piano na niregalo ko sa church, okay? I'm not a musician, I'm not a singer, but I gave this one. Sabi niya, Tol, bigyan mo ako nito. So, kinunin ko siya sa isang barkada ko. Bumili siya ng white. Sabi niya, ba't white? Para maputi bugdi. Ba't sa'yo blue? Siyempre, blue will than blue. Sadder than sad. Oh. Gusto ko puti. Dinigay sa kanya puting ano. Oh. Sabi ko, tanong, pinasalamatan niyo ba yung pastor niyo? Ngayon, nakaburol siya rito. Okay? Nakaburol siya. Lahat ng sasabihin niyo sa kanya, wala ng kwenta. That's why I told the church, don't tell me, you don't give me flowers when I'm dead. Don't say, I love Pastor Sako, nag-serve ako dyan. Tapos na, hindi ko na marinig yan. Ang tawag dyan, remorse. Ano yung remorse? Sumbat ng budhi. Kanya ka ako sinasadya kung puntahan si Pastor Fajardo, pagpunta doon, kumain, magluto, pasayahin siya. Bakit? Kasi ayokong magkaroon ako ng remorse. Sana nasabi ko sa kanya ito nung buhay pa. Sana nagawa ko ito nung buhay pa. Sana naging partner ko sa ministry nung buhay pa. Hindi ko ginawa yun. Hindi ngin maglulong mangugoy ko, Lord, sana kung alam ko lang. Inaway ko pa siya. Sabi ko, may sumbat ng budhi yan. Kanya para wag mong abutin yan, do everything on purpose. Sadyain mo na. Okay? Gamitin mo yung talent and time and gift na binigay sa iyo ng Diyos. Okay? Yung oras, sadyain mo na. Paggamit mo yan. Bakit? Kasi God said, no eyes have seen, no ear have heard, and no mind has ever imagined what God has prepared. Kanino? For those who love Him. I ask you, do you love God? Do you love souls? Do you love the ecclesia? Do you love the pastor? You see? Magkakaroon ka ngayon ng testimony. Gusto kong magkaroon ng testimony na ikaw, alam nila kung sino ka, alam nila kung ano ka, alam nila kung anong klaseng buhay mo. Pero dahil may Diyos ka, nagulat sila, ba't nagpatuloy pa yan? Dapat nagwala na yan, dapat naglasing na yan, dapat kung ano na ginawa. Pero ba't matino? Kasi may Diyos. Because there is a heavenly mindset. Gusto kong maintindihan nyo. No, although human words cannot properly explain the divine mysteries of heaven, we know little about what heaven would be like. Kanya kung papunta sa heaven, are you saved? Are you heaven-bound? Dapat ingatan mo how you live here. Sasadyain mo. Sabi ko nga sa iyo, pinakita ko yung picture ni Kate Middleton, okay? Yung asawa ni Prince, not Harry, ni Prince William, okay? Nung hindi pa siya royalty, bastos ang damit. Nung royalty na siya, dignified. And I say, dahil naligtas ka, tinan mo sabi ng 1 Peter chapter 2 verse number 9, okay? 1 Peter chapter 2 verse number 9. Ito yung magandang description ng iyong buhay na pagka ikaw papunta sa langit, dapat ito, ano sabi? Ikaw ay isa sa mga piniling henerasyon. Ikaw ay royal priesthood. Ikaw ay banal. Ikaw ay kakaibang nilalang. Kinakailangan ng buhay natin magpapakita ng kapurihan sa Kanya na tumawag sa iyo mula sa kadiliman papunta sa marvelous light. Do you understand that verse? Ikaw yan, ako yan. Are you with me? Tayo yan. Na kahit anong dilim, ang makikita nila, yung kapurihan kasi pinili nating hindi mang-away. Pinili natin. Halimbawa, nakakita ka ng gamit, nakakita ka ng cellphone, nakakita ka ng mga pinag-interesan mo, will that show forth praise? Nagkaroon ka ng pera pero may ninakaw ka? Nagkaroon ka ng pera kasi meron kang tinulongges? Am I right? I have been here in this church for 41 years. Okay? Pag may nakita akong gamit dito, hindi ko pag-iinteresan. Bakit? Pag-aari ng Diyos yan. Listen to this, ha? Sa Daniel chapter 5, okay? Itong si King Nebuchadnezzar, pinarusahan ng Diyos. Okay? Tingnan nyo, ha? Kasi bakit? Pag yung pera na dapat sa Diyos, ginalaw mo, offering mo yan, tama? Hindi mo binigay. May consequences yan, tama? Pero pag ang pera, offering, binigay sa church, in-offering na, are you with me? Binili yan. Okay?
binili ng bakal, ng gamit, ng mga material, tapos ninakaw yan. Ninakaw. Kahit basura yan. Mas gaba yan. Bakit? Dinedicate yan. Naintindihan nyo ba? Pagkatapos nating mag-pray, yung mga usher nakatayo din tama? Hawak-hawak yung offering, dinededicate, tama? So lahat ng kaloob, lahat ng binili ng pera ng offering natin, sacred yan. Hindi mo dapat pag-iintiran. Kahit na parang tingin mo, basura yan. Bakit? Pag-aari ng Diyos yan. Okay? Tingnan mo, sabi ng Daniel, ha? I'd like to show to you what happened to King Nebuchadnezzar. Okay? Dito, sabi rito, nung si King Daniel, itong iharing ito, nagyabang. Tingnan mo, ha? Chapter 5. Okay? Verse number 17. Na magkagay sumagot si Daniel. Hindi si Daniel, Hindi ikaw. Makinig ka sa akin, absent ka nung Sunday. Okay? Ha? Akala mo hindi ko alam absent ka? Ha? Akala mo hindi ko alam na hindi ka nagising ng umaga? Ha? Bakit wala ka rin ng hapon? Maghapon ka natulog? Akala mo hindi ko alam, ha? I'm watching you. Okay? Hindi ikaw to. Okay? Ano sabi rin ha? Verse 17. Iyon na ang iyong mga kaloob. Ibigay mong ganting pala sa iba. Gayon may babasahin ng hari, sa hari ang sulat at ipapaaninaw ko sa kanya ang kahulugan. Verse number 18. Ikaw na hari, kataas-taas ang Diyos, nagbigay kay Nebuchadnezzar sa iyong mga nakaharian, kadakilaan, kaluwarian, kamahalan. Verse 19, okay? At ang tinatawag na kadakilaan, binigay niya sa iyo. Okay? Nanginginig ang mga tao sa harap mo, lahat ng bayan at ng wika. Ang kanyang ibiging patayin ay kanyang pinapatay, ang kanyang ibiging buhayin ay kanyang binubuhay, ang kanyang ibiging itaas ay kanyang itinaas, at kanyang ibiging ibaba ay kanyang ibaba. Verse number 20. Ngunit ang iyong puso ay tumigas. Ang iyong isipan ay pinatigas ng kayabangan. Okay? At tinapon mo yung mga kingly throne at kinuha mo yung kaluwalhatian sa kanya. Okay? Verse 21. Okay? At pinalayas mo ang mga anak ng tao at ang puso ay naging gaya ng hayop. Okay? At kanyang mga tahanan ay napasama sa mailap na aso at sila'y pinakain ng damo gaya ng baka at ang kanyang katawan. At ikaw, Belshazzar, hindi ka nagpakumbaba, bagamat alam mo ito. Verse 23. Ikaw ay itinaas mo ang sarili mo. Okay? Verse 23. Okay? Sa langit at kinuha mo. Alin? Yung mga bagay na nasa tahanan ng Diyos. Listen to this, ha? Yung mga bagay na sa tahanan ng Diyos. Okay? Kinuha mo yung furniture, kinuha mo yung walis, kinuha mo yung styrofoam, kinuha mo yung mga kable na dapat gamitin. Ayun, me? Yung mga bakal na dapat na nakatambak lang, ibinenta mo, nangalakal ka, ano sabi? Ha? You brought the vessels of His house before you. Ikaw at ang mga Panginoon at mga concubine, at uminom kayo ng alak diyan. Yung mga gamit sa simbahan, laan yan sa gawain ng Diyos. Hindi pwedeng gagamitin mo tong piano at tutugtog ka dyan ng kanta ni Stevie Wonder, di ba? Hindi pwedeng tutugtog ka dyan ng kung ano-ano. Ito mga mic nito, nilaan para sa gawain. Lahat ng gamit, everything that is in here, kanya pag pinag-interesan mo yan at gagamitin mo sa pansarili mong kagustuhan, ay magagalit ang Diyos. Ano sabi? Pinuri mo ang Diyos, okay? Ng silver, gold, and iron sword, which is not no here, in whose hand thy hand thy breath, and whose always thou hast not glorified. Hindi mo niluwalhati ang Diyos. Ano nangyari? Okay? Pinigay siya, ano nangyari? Siya ay inalisan ng karangalan. Mga kapatid, kung meron kang titirahin, unang-una, wag yung offering ng Diyos. Pangalawa, wag mong pakikialaman yung in-offering na sa Diyos. Okay? Lalo na pag nasa church. Bakit? Kaaway mo ang Diyos. Okay? Kanya ako, sacred sa akin to mga to. Kasi dinedicate yan. Yung mga sasakyan, dinedicate yan. Okay? Yung mga sasakyan ko,
In-offering yan. Naalala nyo, dinala nyo rito sa altar, yung Harley Davidson, tama? Hindi ko pwedeng gamitin yan para magyabang. Inala yan eh. Hindi ko pwedeng gamitin yan para makipag-away. Hindi ko pwedeng gamitin yan para walang kwenta yan. No. Hindi ko pwedeng gamitin yan para ako'y susundo ng kung sino-sino. Hindi, bakit? Inala yan. The same thing kayong mga bata na inalay sa Diyos. Am I right? Inalay kayo, pinag-pray kayo, hindi nyo dapat gamitin ang buhay nyo sa walang kapararakan. Magagalit ang Diyos. Kanya nga dapat kung meron kang heavenly mindset, your value system will change. Okay? Kasi mamayang konti, makakita ka lang ng kable, nanakawin mo, bebenta mo. Okay? Makakita ka ng ibang bagay, ibebenta mo. Mamayang konti, nawala na itong mga silya dito. Bakit? Naibulsa mo na. Am I right? Baka mamayang konti, nakita ko, ba't wala na yung pulpit dito? Nakita ko, online, sino, pamain na lang, pamain. Ayun me. Nakakatawa, pero hindi ka uunlad. Okay? Marami na akong nakitang ganyan. Okay? Walang heavenly mindset, meron sila instant gratification. Okay? Kanya halimbawa, yung mga sasakyan natin, ikaw Dante, ikaw Moring, ikaw Ramil, ikaw Victor, okay? Nagdadrive kayo, ikaw James, okay? Sino ba nagdadrive, okay? Ikaw Ringo, okay? Ikaw Eugene. Pag ginamit nyo yan, okay? Tapos tatambay kayo sa inuman. May susunduin kayo na hindi nyo dapat sunduin. Am I right? Sa church yan na. Lalo na kung kotse ko yan. Tatambay ka sa may kasino. Teka ba ito si pastor sa kasino? Anong ginagawa niyan dyan? Am I right? Ayun me. Hindi heavenly mindset yan. Pag heavenly mindset ka, pag hindi sa'yo, hindi mo pakikialaman. Diyan na ako pinalo ng Diyos eh. Are you with me? Akala ko wala lang. Akala ko okay lang. Mali eh. Ang mali. The Word of God is true and we are wrong. Are you with me? Walang tama sa atin ang tama Word of God. Hindi mo pag-i-interest yan. Kanya kung may heavenly mindset ka, your value system changes. Instead of living for here, instead of living for now, instant gratification, we will live for eternity, Lord. Aayusin ko. Mag-iintay akong pagpalain mo ako. Mag-iintay akong pagtitiwalaan mo ako. Mag-iintay ako. Hindi ako maiinis, hindi ako maiinip, hindi ako maiinggit. Ayun me? Iintayin ko na pagtiwalaan mo ako. Bakit? Kasi kung hindi ko mamakuha yung gusto ko, langit pa rin ang punta ko. Am I right? Langit pa rin. Hindi man nagbayad yung nangutang sa akin, langit pa rin ang punta ko. Okay? You can live knowing your future is secured. No matter what happens on earth. Okay? You will spend eternity with a God in the most amazing place you've ever seen. You will walk in the streets of gold. There will be pearly gates. Okay? And the most wonderful thing, kasama mo yung presensya ng Diyos. Okay? So how to live with heaven in mind? Unang-una, don't be distracted by temptation. Okay? Huwag mong hayaan na madistract ka. Okay? Dahil natukso ka. Okay? Kasi nagkaroon ka ng tinatawag na maling kaisipan. Don't be distracted. Maraming tukso. Tukso na ikaw ay kakain, busog ka naman, tama? Tukso na kainin yung taho na may arnibal, mataas na yung sugar mo. Tukso na, buti pa sila, may syota na ako, wala pa. Di ba? Huwag mong pangarapin yun. Okay? Dapat ang pangarapin mo, Lord, kahit wala ako niyan, magtitiwala ako, sisikapin ko, magpapasakop ako sa iyo, titignan ko na ako po ay inyong papansinin. Tatandaan mo, nagpapapansin tayo sa Diyos. Okay? Anong sabi ng 1 Peter 2:11? Mga minamahal ko, pinamamani ko sa iyo na kayo ay mga estranghero, kayo ay mga taga-ibang bayan, kayo'y nagsisilakbay, at hindi kayo dapat natutukso. Umiwas ka sa tinatawag na masamang pita ng laman na nakikipagdigmaan.
Andun dun yung gigil. Tama? Andun yung inis. Pero sabi ng Diyos, estranghero ka lang. Meaning, dayo ka lang dito, boy. Pansin mo, pag dayo ka, di ba? Pag dayo ka, hindi ka makikipag-away. Bakit? May masiga dun eh. Oh, di ba? May masiga dun. Dayo ka lang. Dayo lang tayo rito. Dayo lang ako. Am I right? Sabi ng Diyos, dahil dayo tayo, estranghero tayo, umiwas ka. Magpigil ka. Huwag mong hayaan na ikaw yung pita ng laman, yun ang susundin natin. Ano yung pita ng laman? Pagnanasa. Okay? Pagiging mahina. Natukso po ako. We are only visitors here. Our real home is in heaven. So we need to keep away from evil pleasure na nasa mundong ito. Matutukso ka. Okay? Inaway ako, di aawayin ko rin to. Pinaringgan ako, pariringgan ko rin to. Okay? Oh. The world's pleasure is not for you. You're a royalty. They fight against your soul. You see? They fight. Hindi tayo dapat dyan. We can be distracted by a lot of things. Mabuti at masama. Okay? Stay focused on eternal significance. Mabuti mag-aral. Amen? Mabuti maging masipag sa trabaho. Tama? Mabuti ang mahalin ng pamilya. Pero tatandaan mo, huwag mo silang ilalagay between you and God. Dapat mas mahal mo ang Diyos ng higit. Am I right? Sa anak mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo. Kasi bakit? Siloso ang Diyos. Wala na tayong santo. Wala na tayong imahen. Wala ka nang sinasambang Diyos-Diyosan. Pero an idol is anything between you and God. Pwedeng maging idol ang trabaho. Pwedeng maging idol ang jowa. Pwedeng maging idol ang negosyo. Pwedeng maging idol. Anything that prevents you to be closer to God is an idol. At sabi ng Diyos, huwag mo mamahalin yan. Kanya nga, 41 years ago, pinili ko, sabi ko, Lord, tatapatin kita, sanay akong uminom eh. Okay? Pero araw-araw kami, Jenny lasing. Okay? Joshua, yung lolo mo, si Lolo Minyong, tako. Hindi ko kayang sabayan yun. Kasi Gilbis gin yun eh. Okay? Kami Hinyebra lang. Okay? Pag nagpatugtog na yung lolo mo ng Engelbert Humperdinck, nagtatakbo na kami. Okay? Tapos tatapatan pa ni Rolling Demonyo. Si Minyong, tapos ito. Magkabanggaan yung ganon. Saan kami pupulutin? Okay? Araw-araw lasing kami. Hindi ka mananalo sa inuman sa amin. Kanya lang, nung maligtas ako, I have to make a stand. Iinumin ko ba to? O magtitino na ako? Hindi ko na sinuot yung mga sinusuot ko nung unsave ako. Bakit? I'm a royal blood. Hindi ko na binalikan pa yung baraha. Si Bernie bumalik, kanya ginulpi ko yan. Sabi ko, pambira ka, save ka na, nagsusugal ka pa, hinahanap kita lagi. Sabi ko, nakikitira kami kay doon sa may Kapitpin. Nalimutan ko na yung tinitirahan namin doon. Kasi, natutulog kami, hinahuli ko siya, alika. Kainin mo tong sili. Nguyain mo. Kuya, kami nga, patulog si mami. Pinanguya ko. Ginulpi ko. Ngayon, tumakbo ka ng hubot-hubad. Mula rito hanggang dun. Mula Emirates hanggang dun sa may evangelista. Bakit? Kung hindi, kakatayin kita, ayaw mo tumigil eh. Takbo siya, hubot-hubad siya. Madaling araw. Bakit? Tigas ng ulo mo, sinabi ko na sa'yo, hindi bagay sa'yo yan. Ako nga tumigil na eh. Hindi na ako na gano'n eh. Hindi rin nagbago. Alam mo ang ginawa ko? Pinag-pray ko na lang siya. Sabi ko, ginulpi ko na, hindi nagbago. Inaway ko, hindi nagbago. Anong option ko? Di iluhod ko sa Diyos. Doon nagbago. Sabi ko, dapat pala inuna ko yun, para hindi ko na nasaktan. Okay, yun ang saying. Hiniya ko. Pwede naman pala. Sabi ko, tanga rin ako eh. Ba't hindi ko inuna yung lumuhod? Hindi ko inuna yung maipag-pray? Hindi ko inunang humingi ng tulong sa Diyos? Ang ginamit ko yung nakasanayan kong, gugulpihin kita.
Hindi nagbago nung ginulpi ko, hiniya ko. Pero nagbago nung pinag-pray ko. Meron ka bang ilala na matigas ang ulo? Huwag mo awayan. May kilala ka na ayaw magtumino? Huwag mo awayan. Ipanalangin mo. Iluhod mo. Naku, sinasabi ko sa iyo. Zechariah 4:6. Ano sabi ng Zechariah 4:6? Okay? Not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord. Tingnan mo ha. Sabi ng Diyos ha. Sinabi niya kay Zerubbabel, okay? Hindi sa lakas. Ginamit yung lakas. Hindi sa pangyarihan. Kuya mo! Hindi binago. Ano sinabi ng Diyos? But by my spirit. Sabi ko, Lord, ba't di ko ba natutunan to? Na hindi lakas, hindi pamahiya, espiritu. Kaya natutuwa ako makita yung kapatid ko. Okay? 60 na ako. Ilan taon si Bernie? 56. 4 na taon ang edad. 1964 ako, 68 siya. Okay? Sabi ko sa kanya, kamusta tol? 4 na taon na lang, senior citizen ka na. Okay? Itong trip ko papunta ng Dipolog, sabi ni Harriet, Tay, congratulations ha. Bakit? For your senior citizenship. Bakit nga? Laki ng discount mo, 3,000. Bakit? Nakita yung date ng birthday mo, 64. July 14. Wala naman akong citizen. Oo nga. Counted na daw yun. Sabi ko, pambira, 20%, Mel. Naintindihan ko na yung saya mo. Naunawaan ko na yung galak na meron ka pa. Sophia, naintindihan ko na, kanya pala pag kayo'y nagkakainan, card ang pinapakita. Sabi ko, pambira. Ang sarap pala noon, sabi ko. Parang nakakainis dahil senior ka na. Pero maganda, bakit? 20% discount. Tapos sabi, okay, lahat ng senior citizen pila, di pila na ako. Sir, senior citizen, 64 na, umayos ka. Tsaka pangalawa, sequence 1, group number 1 ako. Pipila na ako, bakit? Wala lang, pambasag lang, pang-asar lang. Di ba? Sabi ko, sarap pala nito. Listen, huwag kang magpa-distract. Yung trabaho mo, girlfriend mo, pamilya mo, negosyo mo, lahat. Dapat yan, kapartner mo ang Diyos. Huwag kang magpapadistract. Stay focused on what's eternal. Stay focused on what will be eternally significant. Stay focused on what's ahead. Sa society natin, mga kapatid, gusto nila apiran. Dapat maganda buhok mo, matangos ang ilong mo, you see? Tapos maganda katawan mo, tapos yung pipituhan ka. No. Hindi yan ang success. Sa mundo, ang image ng success, mayaman, maganda kuko, matangos ang ilong, yung nguso, pouting lip, tapos ang kutis, talaga, no. God's perspective is vastly different. God does not judge us based on our physical appearance. God will not judge you on the worldly achievement. Anong mapapala mo kung makuha mo ang lahat ng mundo kung napahamak naman ang iyong kaluluwa? Are you with me? Mapapahamak yan. Okay? I remember when a time that I was struggling with feeling of inadequacy. I cannot measure up with somebody's success. Sabi ko, Lord, I don't have the talent that they have. I don't know how to speak. I am an isolated person. I am a very, introvert ako. Okay? Pag di mo ako kinausap, hindi kita kakausapin. Wala akong self-esteem. Pastor, ba't ang daldal mo ngayon? Binago na lang ng Diyos. Okay? Takot akong pumunta sa harap ng tao. Hindi ako magaling. I don't measure up. Buti lang naintindihan ko sinabi ng 1 Samuel 16:7. Ngunit ang Diyos, sabi kay Samuel, ay hindi tumitingin sa muka, sa taas, sapagkat initatakwilan Diyos siya. Ang Diyos ay hindi tumitingin sa pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa muka. Outward appearance. Ngunit ang Diyos tumitingin sa puso. Am I right? Pag tinignan ng puso mo, makikita ba ang Word of God? Pag tinignan ng puso mo, makikita ba may tiwala? Pag tinignan ng puso mo, ano makikita? Inggit, inis, inip. What? Makikita ba na magtitiwala ka? Kasi kung naniniwala ka, ba't magmamadali? Tama? Everything is beautiful in its own time. Makikita ba yung obedience? It reminded me that God's view of me is not determined
kung ano tingin sa akin ni Pastor Fajardo, anong tingin sa akin ni Pastor Benny, anong tingin sa akin ni Pastor Gisalva, kung di ang kondisyon ng puso ko. Okay? God's love is not conditional upon the physical beauty. It's not about wealth, it's about the status. Tinitignan niya hindi yung surface. He looks the true beauty na nakalagay sa loob mo. Ano yan? Sa puso mo, meron ka bang tiwala? Ang hinahanap niya, faith. Ang hinahanap niya, pagsunod. Ang hinahanap niya, pagtitiwala. May tiwala ka ba? You see? Yung bisita natin mga taga-Mexico nung nakaraang Sunday, nakatingin lang, lalo na yung pastor na isa. Ang ganun na siya. Stoic ang mukha eh. Tango ng tango. Ako siguro doon naintindihan. Then all of a sudden, meron silang kinuwentong isang member natin. Well, just like what your pastor said, that your church has been blessed, there's a miracle, blah, 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 blah. Naintindihan pala nila. Kasi sabi ko, wala akong pwede ipagyabang eh. Okay? Ang pwede ko ipagyabang, may Diyos napapansin sa atin. Kanya sabi ko lagi sa inyo, magpapansin tayo sa Diyos. Huwag sa tao. Okay? Yugyugin natin ang trono ng Diyos. Magpalakas ka. Ang tignan mo, hindi yung Lord, pagpalain po itong trabaho. No. Pagpalain po itong gawin. Huwag yun. Long shot yan. Ang hingin mo, Lord, ano pagpapalain mo, yun ang gagawin ko. Kanya sinasabi ko sa inyo madalas, makukulitan ka sa akin. Tinignan ko na. Sabi ko, Lord, pagpapalain mo yung magbasa ng Bible, o di magbabasa ako ng Bible. Pagpapalain mo yung pakikinig ng preaching, yung pagsimba. Di magsisimba ako. Huwag sabi, pagpapalain mo yung pag-aakay ng kaluluwa. Di mag-aakay ko ng kaluluwa. Pagpapalain mo magbalik ko ng kaloob. Hindi gagawin ko yan. Pagpapalain mo ba ang aking tinatawag na pagiging reading the Bible, soul winning, church attendance, okay? Pagpapalain mo pag inalagaan ko yung pastor ko. Di ginawa ko yung anim. Doon lang ako, wala akong pakialam sa, hindi ako gifted kumanta, hindi ako gifted tumugtog. Aasarin ko sarili ko, tinignan ko sarili ko, kaya kong tumugtog. Pero range to 1 to 10, 2 lang ako. Ba't ubusin ko oras dyan? Bibigay ko lang sa iba. Hahanap na lang ako ng tutupad sa pangarap ko. Ngayon natutuwa akong makita, na may tumutugtog, mayroong tutugtog ng bass guitar, ng gitara, ng cello, ng violin. I like that. May nakikita ako ngayon na tumutugtog ng piano, may nakikita ako nagtatrumpet. Sabi ko, hindi ko na nga naabot ang pangarap ko, hindi pa ako tutulong sa tao. Now listen, kung meron kang pangarap na hindi natupad, ba't hindi mo tulungan yung mga taong sila tumupad ng pangarap mo? Am I right? Sila tulungan mo. Doon ka mag-invest. That's what I did. Kapos na ako eh. Tanga eh. Wala naman nagturo sa amin. Ang kanta lang namin sa may bahay, tansan lang ang aming bati. Yun lang ang meron ako. I don't know anything. So sabi ko, Lord, pinagkaita mo na ako, tutulong ako doon sa mga taong may pangarap. I will invest my time, my talent. I gonna believe on them. Okay? Tinitingnan ng Diyos ang puso. Alam mo nung Lunes, ando si Romy dumating kasama yung tauhan niya. Sabi ko, alam mo, inunahan mo ko. Tatawagan kita, ba't di kita nakita? Wala ka na Sunday. Sorry ho, Pastor, kasi meron po kami ginagawa ni Vice Chair. Ito. Okay. Sabi niya, alam mo, Pastor, naalala mo nung na-hazing si John Rapp. Tinanong ko siya, bago ka dumating, ano nangyari sa'yo? Nadulas lang po ako. Nadulas, ganyan, itsura mo, nadulas. Nadulas lang po ako. Sabi niya, I'm talking to you not as a father. I'm talking to you as a superior officer. What really happened? Sir, nadulas lang po ako. Okay, off the record. Ano nangyari? Na-hazing po ako. Ano sabi ni Romy sa kanya? Sinungaling ka. Hindi ka naging honest. Nakalagay sa PNPA, cadet should not lie. Cadet should not deceive. Because of what you did, official ako. Tatay mo ko. Nagsinungaling ka. Listen to this, ha?
mag-resign ka sa honesty board. Hindi ka dapat umupo sa honesty board sa PNPA kasi sinungaling ka. Umiyak si John Rapp. Sabi niya, Pastor, kailangan kong gawin yun. Because I want him to be an officer and a gentleman for God. Resign! Umiyak si John Rapp. Ngayon papa ka sa akin. Pinangarap ko mapunta sa honesty board. Anong kakayahan mong pumasok sa honesty board? Uupo ka, huhusgahan mo mga kadete, sinungaling ka. Sabi ko, alam mo, Romy, natutuwa ako sa decision mo. Hindi mo tinolerate ang anak mo. Now look, what happened to John Rapp now? Am I right? Leader, officer. Nag-post siya kanina. Ang mga tauhan niya, parang tatay niya na, kuya niya na ang siya pinakabata. Okay. May tatay nagturo. Sinungaling ka. Hindi mo dapat ginawa yan. Listen. More dads that love God, less crime. More dads that love the Word of God, less poverty. More dads that loves the church, less violence. More dads that love to win souls, less illiteracy. More dads that serve with a pastor, less dropout. More dads that serve and use his talent and gifts, less addiction, less harm, less child abuse, less sexual abuse, less mental illness, less homelessness, less teen pregnancy, less government dependence. More dads will make a better world. Are you becoming a better dad? Pag binigyan ka na ng anak, pag nag-asawa ka, Brin, will you be a dad like him? Saan mo dadali ng anak mo kung magkakaroong anak, Eugene? Ikaw, Johans, pag nagkaroon ka ng anak, ano ikukwento mo sa kanya? Si Eddie, may 2 anak. Ano ituturo mo sa kanya? Right? I'm not a perfect father. I messed up. But I corrected myself. Mali na ako, lalayo pa ako. Paano kung magkakaroon ng sarili mong pamilyang matatag at matibay, Jacob, Joshua, JD? Okay? Pinagitna nyo pa yun si Joshua, si Jacob. Pareho pa kayong Joshua. Okay? Paano kayo magkakaroon ng matatag na pamilya, ikaw Hale, ikaw Jethro, kung di kayo magiging honest sa Diyos? I'm happy. Kanya yung usap namin sa Pio, ni Romy na 3 oras nung Monday. We're just having fun. Sabi ko, tama, may failure ka sa family mo, but you still stay with the truth. Okay? Can we have a better place? Kasi we have a mindset. Okay? Ikaw, Johans, may kapansanan ka. Pero hindi reason yan that you will not be a better father. Ikaw, Wayne, magiging tatay ka. Okay? Magkakapamilya ka. Tama? Wala na kami dito nun. 16 na ako eh. Ilang taon ka na? Ilang taon? 12? 13? 8? 10? 12? Tumama din ako. Lahat ng ginagawa mo ngayon, aanihin mo pag tatay ka na. Kanya picture mo yung sarili mo na pag naging tatay ka, dapat aanihin mo yung tinanim mo. Maging masuroy ka sa nanay mo at kay Daddy Jepox mo. Am I right?
Kasi isang araw magiging tatay ka. You know what God is looking at? The kindness na meron ka. You know what God is looking at? Yung compassion. You know what God is looking at? Yung desire mo na hanapin siya. Kanya ito, laging sabi ni Pastor Fajardo, nung hindi ka ligtas, napunta ka lang sa church kasi inutusan ka bumili ng lechon sa Baclaran. Ay, may simbahan, magsimba na. Ngayong save ka, sasadyain mong magsimba. If you don't like to pray, force yourself to pray. You know why? Because there are outside forces that teach you not to pray. Lalo ka mag-pray. Lalo ka mag-akay ng karo. Lalo ka magsimba. Bakit? Kasi heavenly mindset, hinahadlangan ako ng dyablo. When God looks at your heart, you know what God is seeing? Your potential. When God looks at your heart, ang dapat makita niya, yung growth mo, yung transformation mo. Dating pasaway, ngayon blessing. Dating nagnanakaw, ngayon hindi na. Dating palaaway, ngayon peacemaker na. Dapat yun na nakikita niya. Okay? Ang tanong, nakikita ba niya dumalago tayo? Nakikita ba niya tumatatag tayo? So often we judge ourselves and others based on appearance, but it's not how God sees us. He looks beyond your flaws. He looks beyond your imperfection. He sees your true worth. Alam mo nakikita niya sa'yo? He sees you as beloved child, created in His image. He sees you that you're striving to see yourself through the eyes of God. Kanya huwag mong hahayaan na madadali ka ng sanlibutan. Cultivate a heart that is pleasing to Him. Lord, I want to please you. Maninindigan ako. Hindi ka maiintindihan ng barkada mo. Hindi ka maiintindihan ng kapitbahay mo, ng nanay mo. Okay? Naranasan ko yan eh. Pero nung makita ng nanay ko ang transformation ko, naging save siya, naging member siya. Okay? Kasi ang nanay at ang tatay, hindi sila bibilib kasi naku, pasaway yan. Sa simula lang yan, nakita ko na yan eh. Pero hindi niya alam, yung sinamahan mo dati, barkada lang, tropa lang. Itong sinamahan mo, Kristo na magbabago sa'yo. Okay? Yan, Sarah, tuloy ka lang. Tess, tuloy lang kayo. May nanonood sa inyo. Tinitignan na ba ng mga senior citizen na to? Oh. Delia, tuloy lang kayo. May sumusunod sa inyo. Okay? May nakatingin sa inyo. Bakit itong mga to'y matatanda na naglalakad pa, nagsisimba pa, dumadalo pa, meron pa mga Bible study? Bakit? It's the heart. Puso. Okay? Don't be distracted by temptation. Pangalawa, don't be distracted by trouble. Maraming pagsubok. Maraming kahirapan. Maraming magkakasakit. Kanina sabi ko sa inyo, 140,000 Filipinos will be out of work. Saan pupulutin yan? Idagdag mo pa yung jeepney driver pag pinace out ang jeep. Oh. Idagdag mo pa yung mga mawawalan ng trabaho sa Sofitel. Am I right? Ilang libo yung narariyan. Oh. Ang dami-daming nakatira dyan, nagtatrabaho, tama? Oh. Sabi ko nga kanina kay Job, ilan ang flight dito sa Dipolo? 2 lang. PAL at saka Cebu Pac. Ilang beses silang bumabiyahe? 2 lang nga rin. Oh, pag dumating ang PAL sa umaga, yun na lang. Tapos sa hapon, paano yung mga porter? Wala. Sabi ko kanya pala kahapon ng madaling araw, nung pagdating ko, nag-uunahan sila. Nag-iinahan. Wala namang babayad sa kanila. Di makano kita, depende, 50 pesos, 100. Pero mo papasok ka sa trabaho, 100 ang kikitain mo sa isang araw. Paano yung pagkain ng mga pamilya? Tama? Do you understand what I'm saying? Tapos hindi paligtas. Wala pa silang heaven na pupuntahan. Oh. There will be troubles. Ano sabi ng 2 Corinthians 4:18? Samantalang tayo nagsisitin sa mga bagay na hindi nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay temporal.
Ngunit ang bagay hindi nakikita ay eternal. What does it mean? Ito, temporal yan ay temporal. If it is temporal, it is subject to change. Pwedeng baguhin ng Diyos. May right? Yung problema mo pwedeng baguhin. Yung negosyo mo pwedeng baguhin. Pwedeng umunlad, pwedeng mo ba? Depende sa kapit mo sa Diyos. Kanya sabi niya, tumangang ka doon sa mga bagay din na nakikita. We don't see troubles per se. Doon ka tumuon, doon sa hindi nagbabago. The things that you see now will soon be gone. But the thing that you cannot see will last forever. What is that? The souls of men and the kingdom of God. When you live in light of eternity, yung trouble, mababother ka dyan. But your trouble will not last forever. Don't give up. Practice self-discipline. Cultivate the habits of self-control. Lord, nanggigigil na ako. Gusto ko nang gumanti. Gusto kong awayin. Gusto kong, Have a mindfulness to resist immediate gratification. No. Hindi. Kasi, nakahapon sabi na, kain ka. I already ate kanina. Pinakain na ako ng job. Ano na lang, ito na lang, inumin na lang, iinom na lang ako. You see? I learned to cultivate. You know why? There are two pains that you have to face. The pain of discipline and the pain of regret. Do you understand that? Yung pain and discipline, mahirap yan, Jericho. Kasi tatanggi ka, tama? Pero magkakaroon ka ng consistency. Magkaroon ka ng pain of discipline now, or later on, you're gonna have pain of regret. Sana. Ano sabi? Kung natapos ko ang aking pag-aaral, disin sana'y mayroon na akong dangal. Nung ginawa mo? Bulakbol, hindi ka nakinig. Ngayon, pagtanda mo, ano mangyari sa family? Nay, walang pan-tuition fee. Nay, so look at the future. Pain of discipline now, disiplinahin mo na sarili mo, unahin ang Diyos, or later on, you're gonna have a pain of regret. Okay? Tignan mo. Cultivate the habits of self-control. Ano sabi ng 2 Timothy 1:7? For God hath not given us the spirit of fear. Binigyan tayo ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at pahusayan sa isip. Tignan mo yung consequences. Pag ginawa ko to, pag inaway ko to, pag binungangaan ko to, pag hindi ko inayos ang buhay ko, wala akong heavenly mindset, what will be the consequences? Tignan mo yung long-term impact of giving in to temptation. Natukso ka, nagkajowa ka, nagkaroon ka ng ano, pero saan ka pupunta? Kinilig kasi ako eh. Ano nangyari? Pag buntis ka, hindi ka pwedeng kiligin na. May papakainin ka, may padededehin ka. Noong panahon namin, kami inakuha lamang ng katsa. Yung mga pinagbalutan ng mga flour, yun ang aming lampin kay Jeff tsaka kay Jeff. Ngayon, may Pampers na. Mahal yan. Paano mo papakainin yan? Saan mo ititira yan? Makikitira ka sa nanay mo? At tingnan mo, pag natukso ko dito, anong effect? Mag-aaral muna ako. The pain of discipline. Tatapusin ko pag-aaral ko. The pain of discipline. Nakita ko gabi si Vera, sabi ko, are you Vera? Yes, Pastor. What grade are you in right now? Grade 6 po. I never imagined that you grew up so fast. Opo. Sino yung Vera? Pag andun ako sa Pagadian, she will always take good care of me. Lolo, I'll be the one to fix the food of Pastor Sauco. Okay. Kinder lang siya, nursery. Kinder, grade 1. I'll be the one to bring the water to Pastor, ha? Sige. May sabi ko, I cannot carry you anymore because you're a big girl now. I'll just talk to you this way, okay? Is that okay with you? Opo. Kasi grade 6 ka na eh. Malaki ka na. And don't allow anybody to touch you. Don't allow anybody to hug you except your dad. Okay? I'll talk to you with a distance like this. Do you understand me? Opo. Don't allow anybody to put their arms on you. When you were a child, you used to sit on my lap, right? Not anymore. You're a big girl now. I have a distance with you. But I'm so happy that you're still serving me. Thank you po. Focus ka lang sa pag-aaral, nak, ha? Opo. Okay? Pagbalik ulit dito, will you take good care of me? Opo. Sabi ko, good. Sabi ko sa nanay at sa tatay,
congratulations for raising your son or your daughter. Raise your daughter well. And I'm happy. Okay? Sabi ko, she's a big girl now. Sabi niya, kala nga namin, high school na yan eh. Sabi ko, grade 6 pa lang pala to. Okay? Kasabay ko yun na nagsaserve. Pag kumakain kami doon, Pastor, dito ka. Sabi niya, Lola Alice, I'll be the one to fix the food of Pastor Sauko and Lola Ellen. You see? Ngayon, malaki na yung bata. And she still remember how she served. Don't give in. Maraming magkakagusto sa iyo. Hindi ka pangit. Okay? Huwag ka magmadali. Opo. Tignan mo yung long-term impact when you give to temptation versus the benefits of staying true to what you value, Lord. Uunahin kita. Ano sabi ng Galatians 6:7? Huwag kang padadaya, hindi madadayin Diyos. Kung ano tinanim ng tao, aanihin mo. Verse number 8, sapagkat kung nagasik ka ng sariling naman, aani ka ng kasiraan. Kung nagtanim ka sa Espiritu, aani ka ng buhay na walang hanggan. What does it mean? Avoid triggers. Stay away from temptation. Kung alam mong matutokso ka, ba't pupunta ka pa? Ba't pupunta ka pa sa sitwasyon, sa place? Alam mong magtatalo kayo. Alam mong hindi ka makakapigpigil dyan. Tama? Anong mapapala mo kung kayo nagpaparinigan? May nasolve ba? Wala naman. Stay away. Am I right? 1 Corinthians 10:13, hindi darating sa inyo anumang tukso kung di yung kaya mong matiis. Meaning, kanya dumating yan, kaya mo yan. Hindi pa babayaan ng Diyos na ikaw yung matukso ng higit sa iyong kakayahan. At sa pagtutukso na yan, sabi ng Diyos, bibigyan kita ng paraan para makatakas. What does it mean? You don't give in to temptation. Learn from what I experienced. Mahirap yan. Okay? Pray for strength. Regularly, Lord, tulungan mo po ako. Ask for God's guidance. Ask for God's strength to resist temptation. Bakit? Talo ka. May pangalan ka. Okay? Oh. Nabahira na nga pangalan ko. Sinasabi ko na nga doon sa iba. Kausap ko kahapon, kagabi, sabi ko, alam mo, niyayaya ako ng isang pastor. Sabi niya, speaker daw ako. Sabi ko sa kanya, hindi mo ba napakinggan, hindi mo nabasa na I'm an immoral person, you still invite me? Oh. Ako pangalawa, Pastor Gisalva is a father to me. Pastor Kent is like a brother to me. If you say anything against these two people, I'm out. No. Sabi ko, no. You pray, tomorrow, you call if it's okay. Ako na naninira ng sarili ko. Ako na nagsabing mali ako. But you know what? They called up and said, oh, pumunta ka rito. Are you sure? Yeah. Baka mapahiya ka. Oh. Anong gagawin mo kung mali ka? Lalayo ka? Mali. Mali ka na. Di magpakumbaba ka na. Magpatuloy ka na. Am I right? Kinapalan natin mukha natin gumawa ng mali. Ba't di mo kapalan na mukha mong gumawa ng tama? Am I right? Ano sabi ng Matthew 26 verse 41? Okay? Magpuyat ka, manalangin ka, para hindi ka pumasok sa temptation kasi ang Espiritu lagi yang gustong gumawa, pero ang laman mahina. Kanya kung alam mo matutokso ka, huwag ka nang pumunta dyan. If I look at your cell phone, okay? Makikita ba ang pagiging makadiyos mo? Pag tinignan ko yung cellphone mo, okay? Baka mamaya may Pornhub ka dito. Baka mamaya pag tinignan ko sa history mo, andyan pa yung video ni Wally Bayola. Okay? 2003 pa yun, boy. Okay? Baka mamaya makita ko rito, meron kang ibex dyan. Am I right? Baka mamaya makita tayo rito, nasa dating app ka, ebet. Diba? Dito, wala akong panahon. Tapos nasa dating app ka? Tapos naghahanap ka ng afam? Nasabi nila, EDCA, dumating na ang pag-asa ng Pilipino. Okay? Kanya nga tinitignan ko minsan, sabi ko, baka nandito si Malu sa dating app ha. Sabi ko doon sa mga tropa ko, tingnan mo nga, ha? Sa DICT, tingnan mo, pag lumabas yung malulaw, ha? Baka mamaya, baka may kachat, timbre mo sa akin, ha? Timbre mo.
73 na. Naghanap pa ng AFAM. Ay, baka mabasag. Kasi, kasi matutokso ka. Are you with me? Ano madalas na surf mo? Okay? Pag tinignan ko yung history, okay? History, okay? Pag meron diyan nakalagay, ito, J, okay? History. Pag tinignan diyan yung history sa Google, ano makikita ko? Nakikita ng Diyos yan. Am I right? Sabi ng Diyos, the spirit is willing, the flesh is weak. Huwag ka nang pumunta dyan. Para hindi ka matukso, meditate sa salita ng Diyos. Focus on the verse na nag-emphasize in resisting temptation. Di ba sabi ng Psalm 119 verse number 9? Wherewithal shall a young man cleanse his way by taking heed thereto according to thy word. Paano lilinisin ang buhay ni Joy? Paano lilinis ang buhay ni Katiana? Paano lilinis ang buhay nitong si Kay? Kasi kinapit yung word of God. Okay? Then surround yourself with positive influence. Okay? Surround yourself. Tanong ko sa iyo. Pag lumapit ba sa iyo isang tao, titino, tatatag, titibay, o mawawala? Will they love God? Will they love the ministry? Will they love the pastor? You see? Last night when I spoke sa funeral service, napitan yung mga pastor, sabi nila, alam mo, pastor, thank you, ha? Kasi lagi mong pinauulit yun. Sabi niya, alam mo, pastor, I have more reasons to leave my pastor, but I stayed. Tinitingnan ko siya, hindi ko maalala kung sino siya. Then sabi niya, alam mo, pastor, gusto ko nang umalis, kanya lang I stayed. Tinignan ko siya, sabi ko, Glenn, opo, ikaw yung pastor sa Maladik? Opo. Do you know Pastor Sunny Duga-Duga? Yes. Bunga natin yun, pastor. He came to me last year. He talked to me and said, I'm Pastor Sunny Duga-Duga. Yeah. Bunga ako ni Bob Anton. And I'm a pastor now. Siya yung katabi ko na pinost ko kagabi na nakaganon ako. Mag-ama sila. Okay? Siya ngayon ang pastor dun sa Muslim area na pinuntahan ko. Okay? Kaya sabi ko sa kanya kagabi, you made me cry. Imagine, ikaw na yung pastor. Sabi niya, pastor, hindi makalimutan ni Uncle Bob, yung sultan, na ikaw ang nagdala sa kanya. Sabi ko, I'm happy. Ano yun, ha? Maranaw. Okay? Naluwas ang kalag. Sabi ko, hindi ba nakakatuwa? Ikaw na nagdadrive ngayon ng pick-up ni pastor. Oo nga, pastor eh. Buti na pagtagni-tagni ko, nagtungni-kundin ko, kanya, pastor, salamat ha. Kausapin mo tong anak ko. Bakit? Ayaw na daw mag-aral. Bakit? Sabi ko, anong kinukuha mo? Agriculture po. Tapusin mo pag-aaral mo. Pag natapos mo, pumasok ka ng Bible school. Tumulong ka sa tatay mo. Okay? Kasi iba ang may alam. Okay? Graduate ako sa college. While I was working as studying, I was serving with my pastor. Nung mag-graduate ako, mas nahasa ako. Will you do that? Opo. I risked my life when I witnessed to Bob Anton. Ikaw pala ang anak ng pastor doon. Opo. Then follow what I said. Tapusin mo pag-aaral mo. Salamat po, pastor. Imagine may lalapit sa'yo. Ako po yung nagpapastor ngayon sa Malade na kung saan na-win mo yung sultan. Kung natatanda ni Preacher Net 2019, naglalakad kami gabi, madilim. Pastor Sauko, hi, good evening, taga saan kayo? Taga Maladik man. Mga Maranaw kami, pastor. Oh, mga Bible student na kami.
Alam mo, gabi, madilim. I felt wonderful. Sabi ko, Lord, hindi pala sayang. Ang tanong ko sa iyo ito, yung bang tropang dumidikit sa iyo, minamahal ang church, nananatili, nag-i-stay? You teach a little on what you say. You teach more on what you do. You teach most on who you are. Kaya pag dumikit sila, Pastor, I stayed with my pastor. Ko, thank you. Kanya lumiliit yung circle ko ngayon. Bakit? I don't entertain people that does not love the ministry, that does not love the church or the pastor. Okay? I don't go. Sabi, if you cannot promise me that you'll be loyal to your pastor, I will not be your enemy. You will be my acquaintance. Okay? Seek accountability. Sino lagi mong kasama? Do you have a model that will inspire you? Okay? Kasi ito yan ha. A lot of people would like to have the average. Okay? Iwa-water down. Sa akin hindi. Dapat we go up. We desire to go and become the blessing. Paano tayo magiging ganyan? Dapat may accountability ka. Okay? Ano sabi ng Ecclesiastes 4:9? Dalawa'y maigi kaysa isa. Kasi meron silang mabuting kantimpala sa kanilang ginagawa. Verse number 10. Pag nadapa ang isa, may tutulong. Kawawa, aba, nakakalungkot, yung isa na nadapa na siya, wala pang tumulong sa kanya. Do you have friends that will lift you up when you're down? Do you have friends that will pray for you? Do you have people that will correct you if you're wrong? Do you have a model that will inspire you? Do you have mentor that will bring out the best in you? You see? Kanya nung dinala ko si Ma'am Pepat sa Mindanao, umikot kami, ando doon yung mga pastor, kinuwento ko. Naalala mo yung kako? Kumain tayo ng madaling araw, ng umaga, breakfast, sabi ko kay pastor mo tayo, opo. Di ba sabi ni Ma'am Pepat, magbabayad, ano sinabi ninyo? Kagabi, nagpipreach ako, doon sila. Kami ho magbabayad. That's 12,000 pesos, breakfast. Sila nagbayad. Pumunta rito si Ma'am Pepat, nakita niya yung magandang grand piano na puti. Nakita niya yung furniture natin na binili nila, na pinadala natin doon. Tuwan-tuwa sila. Sabi niya, ito na yung churches, Joey. Yeah. But para may conference, no, dumating ka, nagpa-cater sila. Nakita niya yung mga churches, sabi nila, Pa, sabi niya ka, Pastor Benny, bago ka mamatay. Sabi ko, ba't naman mamamatay? Pwede naman buhay. Gusto ko makita mo yung mga churches sa Mindanao. Ito yung iniikutan ni Joey. Tanong ko sa'yo, pag may dumikit sa'yo, aangat pa sila, papalapit sa Diyos o mawawasak? Mamahalin ba ministry o hindi? Okay? Lahat ng nalapit sa akin, I see to it that I bring them closer to God, I bring them closer to the Word of God, I bring them closer sa buluhato ng Ginoo, I bring them closer sa work of God, sa church of God, sa pastor. At idadaling ko ang pastor doon. Doon lang ako. Okay? At sa pagsunod nila yan, I'm so happy to see that God is blessing them. Kahapon, ang gamit kong sasakyan, yung Montero na binigay niyo sa akin. Yun ang gamit ko na binigay kay Pastor Job. Sabi ko, pwede ba akong umangkas dito? Siyempre naman. Pero hindi ka nakilala nito. Sino yung aking official car doon? Nakita ko si Lyora. Sabi ko, Lyora, come here. Ayaw lumapit. Pag hindi ka lumapit, mag-iisang taon na yun. Kukunin ko nanay mo. Babalik sa Pasay yan. Mawawalan kayo ng administrator dito. At wala ka ng nanay na kukuha ka ng dede. Ay lumapit si Laura. Sabi ko, I will not take you home. I'm happy for this. Will the world be better place kasi nandiyan ka? Will people that will be closer to you will love the Word of God? Will be forgiving? Will love the man of God? Will love the ministry? Checkin mo.
Some people said, Pastor, nung in-announce na speaker ka ngayon, we traveled. We came here just to see you. Sabi ko, thank you. Akala nga namin, Merkos ko. Siningit ko to kasi he is a brother to me. Okay? He came here all the way. Paid my dues and everything just to see the family. Because we're together. Find a trusted friend. Find a mentor that will hold you accountable and support you in your journey. Ano ikukwento mo? Marami ka naging kaibigan, ang dami yung picture pag nagpo-post kayo, tapos wala naman sa ministry. Wala naman sa choir. Wala sa Sunday school. Yung ngiti bang yun totoo? Yung ngiti ba niya ngiti ng galing sa Diyos? Do you have accountability partner? Do you have people that will correct you if you're wrong? Do you have people that will believe in you? This is what we should do. Build a community of like-minded individuals who will encourage, who will support your commitment to avoid temptation. That will help you to reach your God-given destiny. That God will say, come. You have not run in vain. You have not labored in vain. You will rejoice in the day of Christ. Tinutulungan ba natin sila na magtagumpay? Huwag lang sa aspeto ng pinansyal. Huwag lang sa aspeto ng physical. Spiritual. That they will fall in love with God. And I thank God that for 41 years, that's what we did. Okay? And I am so happy pag nakikita ko in churches, they're buying properties, building buildings, loving their pastor, staying in the ministry. I'm tired, but I'm happy. Bakit? May bunga yung ginagawa ko. May nangyayari. And I'm so happy. So please, have a mindset. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Samahan mo po kami. Patawad kung halimbawang kami po ay hindi nagiging heavenly mindset. Ang hinahanap namin ay immediate gratification. Ang hinahanap namin ay easy believism. Tulungan po that we will not be distracted by temptation, not be discouraged by trouble, that we will cultivate self-control and mindfulness, and we will resist immediate gratification. Iisipin namin yung consequences. Magpapasakop kami sa iyo. While heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around. Tonight, will you come to the altar and say, Lord, help me to have a heavenly mindset. Lord, help me to have this wonderful thing. Dito po sa altar, God bless you.